Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ang atin pong pag-uusapan sa ngayon ay magkano po ba ang pwede nating ma-housing loan based sa atin pong salary. Mga 3 to 4 years ago ay nagkaroon po tayo ng video pagdating po sa topic na ito. At i-update ko po kayo ngayong 2024 paano po ba natin madidetermine ang corresponding loan amount based sa ating salary. At i-share ko din po sa inyo ang pwede nyo pong gamitin na loan calculator para po mas madali ninyong ma-determine ang inyo pong pwedeng i-housing loan. So simulan po natin ang atin pong diskusyon. Pagdating po sa amount ng housing loan based sa ating salary, ang primary factor na pwede pong maka-impact kung magkano yung ating housing loan ay ang ating loan term. Alam naman po natin na ang usual po na nagpapaloan ay Pag-ibig or bangko. Kapag Pag-ibig, maximum po ay 30 years ang loan term. Sa mga usual po na bank ay 20 to 25 years ang loan term, bagamat may mga banks na po ngayon na nag-o-offer ng maximum 30 years loan term din, kagaya ng Pag-ibig. Pero note na ang atin pong loan term ay nakadepende po sa ating edad. Even if naka-maximum loan term na 30 years ang Pag-ibig or bank, hindi po lahat ng home buyer ay makukwalify or pwede sa maximum na 30 years loan term. At kung ikaw naman ay pasok sa 30 years loan term, ibig bang sabihin nito ay doon ka na lang sa maximum 30 years loan term? Or po pwede kang mamili ng mas shorter loan term? Sa edad man o sa ating option na mamili ng mas shorter na term, alam nyo po, mas shorter ang ating loan term, mas maliit na po ang atin pong pwedeng i-loan. Mamaya po, mag-share po ako sa inyo na example para po mas ma-appreciate natin o para po mas maintindihan po natin yung ating pong sharing based po sa relationship ng loan term at yung atin pong housing loan. So, paano po ba natin madidetermine ang loan term based po sa atin pong edad? Ang gamitin po natin ay 65 minus current age. Bagamat makikita po natin kapag nagbasa tayo sa Pag-ibig website o sa Pag-ibig regulation na ang maturity ng loan ay 70 years old. Sa bank, usually 65 years old. Ginagamit po natin kapag halimbawa Pag-ibig ay 65 para po mas safe. Kasi ang binibili po nating mga housing project ay hindi naman po ready for occupancy agad. Majority ng atin pong ina-avail ay mga pre-selling status. Meaning to say, naglaland development pa ang developer, kaya possible na umabot ng 3 to 4 years. So meaning to say, nagkaedad na po tayo bago pa i-process ang ating housing loan. Kaya pinaka-safe po na gamitin talaga yung 65 para sa best estimate ng pwede nating loan term. So magbigay po tayo ng example para mas maintindihan po natin. Assuming ikaw ay 35 years old, so 65 minus 35 equals 30. So meaning to say ay pwede ka sa maximum na 30 years loan term. So kung titignan po natin, yung mga 35 years old and below, pwede sila sa maximum na 30 years loan term. Pero kung halimbawa ikaw ay 45 years old, so 65 minus 45 ay 20 years na lang ang pupwede sa iyo. So meaning to say, mas maliit na yung possible na pwede mong i-loan dahil mas maiksi na yung loan term na pupwede sa iyo. Ito yung usual na loan term na nakikita natin sa mga computation na pinoprovide sa atin ng ating ahente. Pwedeng 30 years, pwedeng 25 years, pwedeng 20 years, 15, 10, or 5. Yan po yung usual na loan term. Bagamat sa actual po ay pwede po yung maging gutal, no? Kagaya sa akin, ang housing loan ko po ay 27 years loan term. Nung nag-loan po ako ay 38 years old, so 27 na lang po ang nakuha kong loan term. Kaya 65 minus current age po talaga ang ginamit din po ng Pag-ibig. So dumako na po tayo kung paano po makukompute ang ating pwedeng housing loan based sa ating salary at based sa iba-iba pong loan term na nakabase sa atin pong edad. Ang nakikita nyo right now ay Pag-ibig Housing Loan Calculator. At based po dito, pwede po nating tignan o pwede nating i-compute magkano ba ang pwede nating i-loan based sa ating salary. Like for example, magbigay po tayo ng figures dito. Let's say 30,000 ang sweldo po ninyo. Assuming ikaw ay 35 years old and below,
pwede ka sa maximum na 30 years loan term. Pagdating po sa preferred fixed pricing period, piliin po natin yung 3 years. So, meaning to say, every 3 years, pwede pong magbago ang interest rate. So, i-click po natin ang compute at lilitaw po dito ang pwede nating housing loan amount, which is 1.7 million ang pwede nating loan amount. So, meaning to say, kapag alam mo na ganito yung pwede sa'yo na housing loan, pwede kang maghanap ng mga property na nandito ang range ng kanyang housing loan. Now, para ma-emphasize po natin yung point ko kanina na mas shorter ang ating loan term based sa edad or based sa ating option na mas maliit ang ating magiging capacity to loan, tignan po natin kung let's say 25 years ang ating piliin. So pag kinlik po natin yung 25 years, tandaan po natin 1.7 sa 30 years, kapag 25 years na lang po, 1.5 million plus na lang po ang pwede nating loan amount sa 30,000 salary. So let's say, subukan naman natin 20 years, 1.4 million na lang. So from 1.7, kung 30 years, kung 20 years, 1.4 na lang. So meaning to say, halimbawa, ang pwede sa'yo ay 15 years. So siguro ang 15 years, kung ikaw ay 50 years old, 15 years na lang ang pwede sa'yo, 1.2 million na lang ang pwede sa'yo. Kasi nga, may impact ang ating loan term na kaapekto yung ating edad. So meaning to say, kung tayo po ay medyo mas may edad na, mas maiksi na yung loan term natin, kaya mas maliit na lang yung capacity natin to loan. Bagamat, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kung pwede ka pa ng maximum, let's say, ng 30 years, tapos gusto mo ng mas shorter term, i-note nyo lang din po ito. Kagaya din po ng medyo mas may edad na, mas maliit po yung capacity natin to loan kung mas shorter po ang loan term na atin pong pipiliin. Assuming meron kayong option na mamili. Kaya po dito, based po sa ating loan calculator, ito po yung pwede nating gamitin na estimate lang para kapag tayo ay maghahanap ng property, alam na natin kung ano ba yung pwede nating ma-housing loan. Let's say 1.7 million ang pwede nating housing loan, di maghanap po tayo ng mga property na nasa ganong range ng loan amount. So ganyan po kadali kung paano natin madidetermine ang loan amount na pwede sa atin based sa ating sweldo at based sa ating edad. So ngayon, alam nyo na kung paano i-determine ang possible sa inyo at kapag na-determine nyo na po, that's the time na pwede na po kayong mag-search kung ano po ba yung mga housing project o mga house type na po pwede po sa inyo based sa loan amount ng inyong capacity na nakadepende po sa inyo pong sweldo. Ilalagay ko po ang link ng atin pong online calculator dito po sa ating pong comment section para pwede nyo pong gamitin sa pag-compute ng estimated loan amount na po pwede po sa inyo. So like, comment o subscribe kung nagustuhan nyo po ang ating video. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.